Napanood nyo ba yung vlog ni Franco Mabanta about kay Martin Romualdez? Yung kanyang mga sinasabing mga ginawa ni Martin Romualdez para masira si GMA, si Sara Duterte, si Bongbong Marcos, si Amy Marcos, at pag-away-awayin ang mga ito. Napanood nyo yun? Alam niyo yung sinasabi niya, he is putting the blame on Martin Romualdez and all this. Sa totoo lang, if you look at it, talaga naman, halos naman yung obra ni Martin Romualdez lahat. But it doesn't mean President Marcos does not know about everything that he did. Kasi the agenda of Martin Romualdez also became the agenda of the president. Bakit? Nag-uusap sila eh. If you are a good president, if you are a discerning president, kung hindi ka nadidiktahan, you could have stand your ground and prevent all of this to happen. Hindi eh. Weak ka eh. And now you make excuses through Franco Mabanta. Pareho lang kayong bugok, si Martin Romualdez at si Marcos. Oh. Ngayon, who is the lesser evil between the two? Yun ang dapat natin alamin. Sino ba kung sakasakaling magkatulakan ang pwedeng magsabi ng totoo kung sino talaga ang pasimuno at sinong nakinabang sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan? Yan ang pinaka-importante. Yan ang hindi nyo sinasabi. Sayang ang bayot! Totoo ba ito? Sinabi ba talaga ni Congresswoman Garin na sinusumpa niya sa puntod ng kanyang yumaong ama na wala siyang tinanggap na maleta galing sa mga dating sundalo? Abay, ang galing, no? Talagang nakakabilib pag ganyan. Pero Congresswoman Garin, kung talagang gusto mo na maniwala kaming lahat, sabihin mo na wala kang tinanggap na pabor, komisyon, dibidendo, o kahit na ano pa mang pabuya galing sa mga kontratista o galing kung kanino pa man na humihingi ng pabor sa iyong opisina bilang kongresista at bilang dating sekretary ng Department of Health. Sige nga, sabihin mo nga yan. Di ba? I mean, look, everybody knows it's a common knowledge na ang mga congressman tumatanggap, nakakatanggap ng mga komisyon o dibidendo o for the boys galing sa mga kontratista sa mga pinapagawang infrastruktura sa kanilang mga distrito. Hindi ka ba tumatanggap ng ganon? Hindi ka ba nagkakaroon ng ganon? Kung ganon pala, talagang isa kang huwaran na politiko ng Pilipinas. Di ba? Nung ikaw ay Department of Health Secretary, hindi ka nakatanggap ng pabor o nakatanggap ng kahit na anong komisyon sa mga transaksyon na kung saan kailangan yung pirma, approval, o kung ano pa man. Kung ganun, talaga naman, ikaw ay isang huwarang alagad ng Republika ng Pilipinas. O, di ba? O, ganun sana ang sabihin mo na isinusumpa ko sa puntod ng tatay ko at mamatay man yung lahi namin, hindi man ako kailanman tumanggap ng kahit anong komisyon, dibidendo, for the boys, galing kanino man sa mga kontratista at kung saan man para magkaroon ng pabor sa opisinang hinahawakan ko. Ganun sana. Pero kung sasabihin mo lang exactly, specifically, dito sa mga maleta
Di ba? Pwede kasing hindi maleta eh. Pwede kasing bag. Pwedeng paper bag. Pwedeng envelope. Or yung kay Manong Sabit, lastiko. Goma. Sayang ang bayot. Akala ko ba may mga threat itong mga senador? Bakit nasa Mindanao sila? Sa Senado, hindi kayo safe. Pero doon sa Mindanao, safe kayo. Kakaiba din, ano? Siyempre, kasama niyo yung mga staff niyo dyan. Di ba? Hindi naman kayo lalakad na hindi kasama yung mga staff niyo. Eh, yung mga staff niyo, mga empleyado din yan. Ng Senado. So, work from home din sila. Nagtatanong lang kasi nakakapagtaka. Ha? May threat ang mga senador, ang Senado hindi safe. Pero yung mag-travel sa ibang lugar, lalo na sa Mindanao ngayon, is much safer for them. Anyway, yun lang. Tatanong lang. Sayang ang bayot! Etong kalaban ng mga Duterte, ito yung naghahanap kung nasaan daw yung mga Duterte dahil daw lumindol sa Mindanao. Hanapin niyo yung presidente, wag yung mga Duterte. Dahil yung presidente ang may hawak ng lahat ng resources ng gobyerno. Yung pera ng taong bayan nasa opisina niya lahat. Siya ang may authority na mag-dispose. Siya dapat ang hanapin ninyo para tumulong. Huwag yung mga taong ang kakayanan magtumulong ay limitado lamang. Pambihira. Yung mga taga Mindanao, hindi maghahanap yan sa mga Duterte dahil matik yan. Gagawa at gagawa ng paraan ang mga Duterte para dyan. Kayo lang naman ang mapaghanap. Bakit? Kasi nga, social media. Kasi nga, for the views. Natawa nga ako dun sa isa na nagsabi, huwag kayong tumanggap ng tulong galing sa tinatawag niyong bangag. Ano ka? Yung tinatawag na bangag, yun ang presidente ng Pilipinas. Bakit hindi tatanggap ng tulong yung taong bayan? Pera din nila yun. Ulol ka ba? Anyway, sa mga bobo na mga kalaban ng mga Duterte, huwag kayong gumawa ng istorya sa kakulangan ng pera ng gobyerno na makatulong sa mga nasalanta sa Mindanao. Dahil ang alam namin, pati pasweldo sa mga empleyado ng gobyerno, inuutang na natin sa ibang bansa. Sayang ang bayot!